Nako, ito ang pinakamalaking pagkakamali ni BBM nang si Senator Subiri ay nadamay sa di umano dito sa insertion dito na pinapakalat ni Bonoan, no? Na okay lang naiintindihan si Robin, si Bongo, etc. kasi opposition kinakalaban, kaya ganyan nangyayari. Pero ito, no choice siguro sila, no? Marami naghihinala, mga kababayan, na ito nga ba ay traidura na? O kakalas na ang majority, no? Kasi pati kaalyado nila halos nilalaglag na nila Hindi nila maintindihan di ba? Si Martin, hindi nila alam kung scripted o nilalaglag na. Pero ang pinakamahalaga daw doon, nabanggit yung pangalan ni Martin at ni Subiri. di ba? Mga kaalyado nila, no? Dito mga kababayan, dito mo masasabi talaga na meron takipan na nangyayari. Wag niyong palusutan na kunwari pati kaalyado nyo kinakasuhan, si Revilla kinukulong, di parang yung sinabi may kampihan dito. Dito sa sitwasyong ito, walang kampihan. Oo, magkakampi-kampi kayo bilang politiko. Pero sa sitwasyong ito, walang kampihan. No, kaya guilty kayo nung sabihin ni Auntie Claire na bakit naman si Revilla napakulong namin. Parang ganun pinapatunog niya na ibig sabihin may kampihan. Di ba? Pero ito naliban diyan. Panoorin natin si Joel, pakinggan natin para si Joel na kung paano, galit na kasi sila Totoo lang Imagine mo banggitin pangalan mo na anong kulay, ano ibig mo sabihin. Halimbawa, binanggit mo, Subiri may insertion. Dapat pinaliwanag mo kung bakit may insertion siya. Kasi ikaw DPWH Secretary. Ikaw ba naman, di mo mapapaliwanag sa sarili mo, ikaw DPWH Secretary, ang naghiling ng insertion siya, halimbawa, isang malaking senador. Hindi mo ba natatandaan nyo kung bakit siya nang hiling? Ba't di mo pinaliwanag? O ano to? Sinasabi mo lang pangalan nila para magduda yung taong bayan? Tapos imbestigahan ng lutuin sa ombudsman? Kayo magkakampi, halimbawa, tapos lutuin, pasamain na naman ng senador para makulong, para yung impeachment, ang boto bumaba? Ganun ba? Okay. Yung salitang malisyoso, Mr. President. Couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs. When we are just doing our job. Yes, Mr. President, thank you. I cannot help but... Alam mo, magkaisa na lang kayo, sir. Alam niyo naman ang katotohanan Magtulong-tulong na lang kayo dyan. Ang pangapingkamon, wala kayo asahan dyan. Kay Kiko, kay Risa, wala kayong aasahan dyan. Ang gusto talaga niyan, sumwing-swing lang. Hindi mangingialam sa problema yan. Pakikialaman niya ang problema pag neutral. Halimbawa, kung ang problema ay makikinabang si Sara, wala silang pakialam. Halimbawa, bakit makikinabang? Halimbawa, pag pinunan nila ang flood control issue, ang tatamaan talaga si BBM. Pag tinamaan si BBM, ang benepisyo si Sara. So, kaya ayaw nilang mangilam. Pero nangingialam sila sa ibang bagay na hindi magbibenepisyo si Sara. No, ganun sila. Kaya kung magtulong-tulong na lang kayo mga senador, magtulong-tulong, iwanan niyo yung mga pinklawan, magtulong-tulong kayo, masusugpo niyo ang korupsyon Ang big fish ni makakatakas mawawala ng kakampi. Totoo yan. Ganun pa rin naman kung natatakot kayo, halimbawa natatakot yung mga USEC secretary, na teka muna, baka alisin kami sa pwesto, wala na kami pasahod. Siyempre, alam mo, masarap ba naman ang maging USEC ka? Mataas ang sahod niya. Alam ko, sino dito nakakaalam ng SG yan? Kasi sa empleyado po, ang pinamababa SG3. Tama? Sa City Hall kasi, yung boss ko, SG17, mataas ang sahod noon, more than 100,000 na yon. No, yung pinaka-hepe ng mga department heads, mga SG21, ganun-ganun, matataas na talaga yan, no? Ngayon, ano ba SG ng Secretary Yusek? Mataas siya, alam ko, line of 28, 27 SG niyan. So, sumasahod sila ng mga more than 300,000 to 400,000. Kung di ko pagkakamali, palagay mo ng 400,000 sumasahod, mga 300,000 sumasahod. Ikaw, pagpapalit mo yung trabaho mo na 300,000, sasahod ka, buwan-buwan, monthly, kahit gumastos ka isang araw, 1,000, hindi mo ubus yung 300,000. Sa 3 buwan, may sa 4 na buwan, may 1,000,000 ka. Makakapagpatayo ka ng business, mabibili pa gusto mo. Makakapag-loan ka pa. Tsak, mababayaran mo. Ang laki ng sahod mo, UC ka Di ba? Ikaw ba lang papayag ka, lalaban ka kay BBM, tatanggalin ka? Hindi ka syempre tatanggalin. Syempre, hindi ka lalaban para hindi ka tanggalin. Pero kung ikaw lang lalaban, tatanggalin ka talaga. Pero kung sabay-sabay kayo lumaban, di ba? Hindi ba sabay-sabay, hindi naman kinalaban. Sabay-sabay kayo magsasalita na tama na.
Sa tingin ko, di kita tanggalin yan, di kita sibakin yan eh. O, ano magsama-sama na kayo? Kung alam nyo may sino big fish, tukuyin nyo na. Alam nyo naman kung sino yan eh. Kami niyang mga nanonood lang eh. Kami ha, yung mga natural na tao lang ha, nanonood sa bahay lang ha. Hindi naman kami lumalabas, papunta dyan sa Quezon City o dyan sa mga office nyo. Wala kami balita ha. Pero alam namin na nangyayari. Kayo pa kaya ng mga senador, araw-araw babad kayo dyan. Hindi lang sa chismisan, sa mga balita, mga legit na A1 information, alam nyo. Posible hindi nyo alam kung sino yung big fish. Alam nyo takbuhan ng insertion. Alam nyo kung sino iba diyan magkakaibigan, magkakilala. Sabihin nyo hindi. Di ba? Hindi ba kayo magkakaisa para tsugpuin yan? Talaga bang maninindigan kayo na pagtakpan yan? Di ba? Myself to the statements made by our distinguished majority leader, our former Senate President, our Senate President himself, and Senator Pia, Senator Tulfo, Senator JV. Malicious is parang kulang po yung salitang malisyoso, Mr. President. kulang. Couple of days ago, si Senator Robin Hood at si Senator Bongo naman yung face of the day. Ngayon si Senator Migs. When we are just doing our job, I would like to put on record, Mr. President, that this representation worked very hard para dun sa budget noon sa cancer treatment center dun sa Philippine General Hospital. Ilang bilyon po yun na pinagtulong-tulungan po nating mga senador. Yung pong pagtayo ng e-library sa Bulacan State University, pinagtulong-tulungan po natin yun. Tinulungan nyo rin po ako noon dito sa Senado. Kanina po kasama namin dito si President Jamison Tan ng BASI dito po sa San Rafael, Bulacan. Ikatlong building na yung itinatayo po doon sa Agricultural Center na yun. Last time, si Senator Kiko and I worked for the Bustos Dam. And unfortunately, kulang yung, wala na kaming makuhang pondo, kulang yung nagawa po namin. But we are working still to find more funds para i-finance ito. And that's the main reason why flooding is still a big problem in our beloved province. Tomorrow, I'll be visiting 11 towns, Mr. President. Lubog pa rin sa baha. And unfortunately, even, I'd be consistent with my advocacies in this same podium, Mr. President. Over and over again, since 2022, I've been talking about flood control. Nagpagawa po tayo ng feasibility study para po dun sa Bulacan. It took them 2 years. Baliwala sir yung pagsisikap mo na yung ginagawa mo lahat para sa bayan. Kung may pinagtatakpan sila na gustong targetin ng kahit sino sa inyo. Sir, baliwala yung ginagawa mo na yan, sir. Alam ko kaya mo siya sabi yan, gusto mong palitawin sa amin, nagmamalasakit ka. Inuuna mo yan. Kung meron ka man pondong hinihingi, inilalaan mo sa taong bayan. Naiintindihan ka namin, sir. Naiintindihan namin. Pero yung kalaban nyo, sir, hindi namin maintindihan, sir. Naiintindihan pala namin yung kalaban nyo, pero hindi namin kayang intindihin. Ngayon, hindi namin kayang intindihin na. Sawa na kami. Sobra na yung ginagawa, sir. Sobra na. Sobra na yung ginagawa sa inyo. Niyuyurakan yung pagiging senador. Yan ba kayang tiisin ng konsensya ni Pinky yan? Bilang isang PNP chief dati sa Pilipinas, kayang tiisin mo yan, Pinky? Yung mga kasamaan mo, iniisa-isa? Ikaw, hindi ka iniisa-isa dyan, hindi ka tiyatablad dyan kasi alam na ikaw ay kakampi, kaalyado ka. Pero yung mga kasamahan mo dyan na iniisa-isa, na alam mo ang katotohanan, wag na lang si Ketano, galit kayo, pati kay Marcoleta eh. Yung mga kasamahan mo dyan iba, hindi ka ba nakukonsensya? Wag na lang si Senator Marcoleta at pati mga pangalan. Yung pagiging senador na lang ng isang tao na hawak niya yung pagiging senador niya. Kasi senador na yan, hindi naman sila pagmamayari yan eh, sa gobyerno yan eh. Nakaposition lang siya dyan sa islat na yan. Hindi ka ba na dyan? Di ba sabi mo, nung nakaraan, ayaw mo ipatawag yung 18 Marine kasi mababahiran yung pagka-integridad ng Senado. Pero pumapayag ka na may makulong sa Senado, may pagbintangan kung ano-ano sabihin. Hindi ka pumapalag. Ha? Ang alam namin, pag si Bonoan nagsalita, papalag ka. Di ba? Ano, hihintay pa ituro ka? Malamang hindi ka ituturo niyan. Di ba? Naintindihan nyo? Kasi siguro, kaya si Migso, para sa akin na, opinion ko lang ha. Siguro kaya si Migsubiri ang, storya ko lang, ang tinuro, kasi siya may possibility na bumigay eh. May possibility siya maging Sara eh. Di ba? Pero malabo naman yun. Pero, talagang kinukuha nila yung si Sara talaga walang bumoto eh. Kasi baka nga naman hindi i-convict si Sara para sigurado, di ba? Sobra na eh. Eh tayo nga, hindi natin alam kung uuwi pa yung Ligarda eh. Si Loren Ligarda, hindi natin alam eh. Di ba? Sobra talaga nangyayari ngayon. Hindi na maganda po. Hindi
Hindi na trabaho ang inuuna nila eh. Pagpapakulong. Kung trabaho ang inuuna nyo, hindi nyo uubusin ng Senado kasi ang Senado nagtatrabaho. Di ba? Gumagawa ng batas. Ano mangyayari sa Pilipinas kung pinapakulong mo lahat? Tapos yung mga identify na flood control issue, hindi mo pinakukulong. Walang kaso. Ano mo nangyayari ngayon? Mr. President, after 2 years, ask me if they were able to finish it. Yes, but are they implementing it? Hindi po. And, this is the main reason, Mr. President, that it pains me a lot as a legislator, as a member of this august chamber, na pag ginagawa mo yung trabaho mo, may isang malisyoso dyan na babatuhin ka ng putik, pero pag hindi ho nag-stick yung putik, hindi na sasabihin na tama naman pala yung ginawa mo, Mr. President. So, I'd like to associate myself again with... Grabe, no? Alam nyo sino dapat sisihin? Hindi naman ang individual eh. Yung namiminuno. Para bang lumalabas eh, eto kami, magkagulo kami dyan, tapos pag tinanong sila, nagtatrabaho lang kami? Ang Pangulo, tatrabaho lang? Parang ganun ang lumalabas eh. Wala kayong pakialam eh. Our colleagues here. And I can assure you, Mr. President, when Senator Zubiri was our Senate President, lahat po tayo, Mr. President, kinakausap niya kung paano natin isakatuparan yung ating mga advocacies sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Hindi lang po sa DPWH, but in every single agency na dumadaan. Nabanggit na pangalang Subiri. So, sa pag nabanggit, di naman ibig sabihin nagnakaw siya. Pero, syempre, iba yung pakahulugan nila sa insertion eh. Parang, pag sabi insertion, nagnakaw ka eh. Ganito na lang kasimple yan, sir. Magkaisa na kayo dyan sa majority. Huwag nyo nasama yung mga pingtawa. Sino ba kayo sa majority? Madali naman siguro ano eh, no? Sa bagay, si Juan Bull, di mo na makukonvince yun. May sariling, si Juan Bull kasi may paghahangad eh. May paghahangad eh. Sa pamangkin niya siguro, baka gusto maging senador, kaya hindi siya papalag. Basta pag mga senador dyan hindi pumapalag, may hangarin sa sarili yun, tandaan yan. Pag hindi tumutulong sa pagpuksa sa isyong ito, na maanumalyang scam sa flood control, may layunin, may pangsariling interes yun, kaya ganun. Oo. Maaari yung pamangkin niya tatakbo, okay, sa tatakbo sa susunod na eleksyon, di ba? Ganyan yung mga yan, kaya hindi sasalita yung mga yan. Dito sa ating institution. So I just want to put that on record, Mr. President, and I still would like to congratulate our colleagues for doing their job and making this country a better nation than before. Thank you, Mr. President. Ito, panoorin natin si Bongo naman. Si Bongo naman, nagsalita na si Bongo. Tingnan mo sinabi ni Bongo. Tama sinabi ni Senator Bongo eh. Sabi nila, ano bang masama pag si Senator Bongo sabihan mo na may insertion sa si Robin ng hingi? May masama ba doon? O guilty lang talaga si Bongo sa si Robin kasi nagre-react naman sila. Wala naman sinabi nagnakaw sila. Ang sabi na naman, insertion. Is ang insertion normal na naman. Hindi naman po guilty sila Bongo pag nag-react eh. Ang masama nun, nag-request niya ng insertion, wala silang ginawa eh. No, pero para siya sabi, nag-request pa. Sabi niya ni Robin Padilla, oposisyon niya kami, nahihirapan niya kaming pagbigyan eh. Kaya di ba for later release, parang gano'n eh. Yeah. Thank you, Senator Joel. Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. Yes. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release. Yan, for later release. Tapos sabihin mo, nag-ano pa sila? Sus naman. Hindi sila guilty nung sabihin sila ay may insertion. Talagang tinatarget sila. Ang nakakahalata, bakit sinabi ni Bonoan yon? Ibig sabihin, may nagturo kay Bonoan, ituro mo si ganyan. Hindi, ayaw namin isipin yon. Pero doon kami dinadala ng sitwasyon eh, na may nagturo kay Bonoan eh, para sabihin yun eh. Hindi kami naniniwalang wala eh. Totoo lang. Oo. At hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado, as early as 2023, yung mga proyekto ko po ay, yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Oh, identified talaga siya, di ba? Alam niyo naman, Bongo, syempre, pag sinabing Bongo, Duterte talaga eh. Pati sabi yan ni Senator Robin eh,
ang dugo niya pag ginawa siya, amoy Duterte, di ba? No, Duterte sila eh. At gano'n naman talaga ang buhay. Sa anumang Yun yung salot sa politiko, tandaan nyo. Yung salot sa politiko. Pagkalaban mo, hindi ka makakahingi ng pondo. Kaya tingnan mo nangyari kay Sara, di ba sabi ni Toby Chanko, naalala nyo? May mga pumirma para ma-impeach si Sara. Ano nyo? Yung mga pumirma, binigyan yata ng milyon. Tigto 20 million yata, 25 million, o 150 million yata, sabi? Sabi, di ba? Alam niyo yun? Yung mga pumirma daw at congressman. Hindi ko sigurado, pero i-research nyo na lang. Binigyan yata, sabi, pag hindi ka pumirma, aalisan namin kayo ng pondo sa distrito mo. Isipin mo yun, nadadamay taong bayan, no? Kailan kaya mawawala yung mga ganyang kakapal ng mga politiko na yan? Kasi naboto kayo ng mga lumang politiko. Huwag kayo buboto ng lumang politiko. Hindi luma sa edad. Yung lumang style ng politiko, yung mga napapanood nyo sa mga pelikula, alam mo yun, yung mga abusadong mayor, abusadong congressman, abusadong senador, napapanood mo sa pelikula pero ginagawa nila sa totoong buhay. Alisin nyo na yan, mga ganyan na nagigipitin kita. Hindi ko bibigyan pondo ang distrito mo. Sige, pakinalaban mo ako. Nadadamay tao, kapal na mukha, kala mo pera nila, no? Pera ng taong bayan yung inaano nyo, di ba? Kaya wag niyong gipitin yung ano. Kasi pag yung congressman, kalaban nila, hindi bibigyan ng proyekto, hindi bibigyan ng pondo. Pag walang pondo, walang proyekto, tama? Kawawa yung distrito niya. So, sino sisisi ng distrito niya? Yung congressman. Di ba? At yung kawawa ang distrito niya. Di ba ito? Ganyan nangyayari ngayon eh. Wag naman ganon. Pambihira naman kayo. Wag naman ganon. Sasama na ugali nyo eh. Di ba? Tapos sabi mo sila Bongo nanghingi. Kalaban niya yan eh. Kalaban nyo nga eh. Sila pa, doon pala sa salita nanghingi eh. Ng extra insertion yata para sa proyekto ng DPWH, hindi na makapanipaniwala eh. Para sa akin ha. Sa unang-una po, sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. Yes. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula no tama, bigyan. Wag ka nga asta na tila para pinatutunog mo may kasalanan sila. Di ba? Ano ba ginagawa? Ano bang nyo? Ano ba purpose nyo? Magkagulo Pilipinas? Di ba? Tapos yung may mga tukoy na sa mga flood control issues, identify na kung sino makumuha ng pera, ayaw nyo tukuyin talaga. Ang tinutukoy mo, magugulat ka eh. Di ba? Totoo, mga kababayan? Magugulat ka isang araw, pag gising mo, tinukoy na si Bongo. Ha? Bongo? Ano kinalaman ni Bongo? Robin? Ano kinalaman ni Robin? Magugulat ka na lang eh. Di ba? Pero yung mga tukoy na talaga, pinangalanan na, may ebidensya na, nagsalita na si Saldico, wala eh, ayaw nila, pilit nilang babaltotin talaga eh. Sabihin, walang kinalaman yan. Sasabihin pa ng spokesperson, magpakita nga kayo ng ebidensya na may kinalaman siya. Bakit di ba ebidensya yung mga litrato at video? Hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. Yes. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto natin. Ito napansin, totoo yan sinabi ni Bongo. Sa panahon ngayon, mga kababayan, napakaraming mahirap. Grabe ho talaga. Personal ako, may personal akong karanasan. Napakadami po siguro, kakilala ko lagpas siguro mga 50 kakilala ko. What if kaya hindi ko kakilala? Nagugutuman sila. Sabi ko, ano trabaho ng magulang mo, pampamilya mo? Nagtatrabaho naman pero hindi sapat. Kasi nabalitaan mo yung kuryente ang taas. Tapos mababalitaan mo sa lugar nila bahain. So, mapipilitan kang kung tricycle driver tatay mo, hindi makakabiyahe tatay mo. Kasi nga, paano ka makakabiyahe? Baha yung lugar nyo. Di ba? Kung jeepney driver, ganun din. Hindi ka makakabiyahe. Kung mabiyahe ka man, matumal. Nagets nyo? Sira ang kinabubuhay. Yung kakilala ko, tatay niya nagbibenta ng sigarilyo dyan sa kanto. No? Hindi makapagtinda kasi nga, baha doon sa lugar nila. Sino bibili doon? Nakita niyo, pati yung mga sari-sari store na tindahan na kumikita, isang sari-sari store, kumikita sa palagay mo, kumikita ng sari-sari store, isang araw, 700, 600. Ngayon, kumita na lang, 150 na lang. Bakit? Kasi yung lugar baha eh. Bakit baha yung lugar? Kasi yung mga drainage system, di naayos eh. Tapos mababalitaan mo, malaki pala pondo doon sa distrito na yon. Ang laki ng pondo, bilyon ang pondo.
Okay, sana maintindihan mo kung di naglagay ng pondo eh. Kasi ginipit yung congressman eh, yung distrito eh, maintindihan mo eh. Bukod pa yung ginigipit ha, congressman ha, bukod pa yon. Pero naintindihan mo, nagbigay ng pondo, asa na punta yung pondo? Bakit yan lang? Nasaan na? Bakit yung tubig na sabi, hindi naman anya umaabot yung tubig hanggang tuhod eh, hanggang ganyan lang yung isang dangkal yung tubig eh, pero hindi pa nababa. Alam mo, kahit ganyan lang yung tubig kakapal, malaking abala yan sa bayan, taong bayan. Ha? Yung baho, yung dumi, yung leptospirosis, lahat. Abala yan. Hina sa ekonomiya yan. Sino may kagagawan? Yung tubig? Yung weather? Hindi. Yung politiko na kung saan pinabayaan niya, distrito niya, nakisangkot sa mali-malitang pera na pinalabas na may project pero walang makita. Tama, di ba? Oo. Tapos pagtutuon niyo ng pansin, yung mga pangalan na hindi naman sangkot. Di ba? Kayo identify yung mga ibang pangalan eh. Di ba, mababayan? Totoo, hindi. ng matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin, nung hinimay natin, Mr. President, during amendments. Kasi kalaban siya eh. Pansin nyo, pagkakampi ka, mabilis yung pera. Pagkatakbang ka pa, kung may kalokohan ka. Diba? Antindi, no? Ayan yung mga sabi ko sa iyo, huwag kayong boboto ng lumang politiko. Yung lumang style, ha? Hindi yung luma na matanda na. Hindi yon. Baka gaya ng Senator Marcoleta, medyo may edad na. Tapos marami ng politikong karanasan. Hindi yun mga luma. Yung sabi ko lumang style ng politiko. Yung para sa napapanood mo sa mga pelikula, yung naghahari-harian, nagsisiga-sigaan, akala mo kung sino, gusto katakutan siya, gusto ano siya, alam mo yun, tapos pababaytaan mo yung kalaban niya talagang ayaw niyang tulungan, di ba? Sinisiraan niya yung kalaban niya, yung mga lumang politiko style na yan, huwag alisin niyo na yan. Yan. Open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti, at hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan. Tamo, hindi pa pala na-release, tapos sabi nyo na parang pinalilitaw nila, pinatutulog nila nakinabang na si Robin saka si Rob Bongo. ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan. Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon. At tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulang. Ako, yari ka, Bongo. Nananahimik ka na, nagseta ka ng ganyan. Baka next week may ICC warrant ka na. Alam mo naman yung mga yan, pag nakarinig ng flood control issue na investigation allergic Oo, totoo yan. Totoo yan. Dapat tahimik ka na lang. Huwag mo na sabihin na mag-iimbestiga ka sa flood control. Yari ka. Tingnan mo, si Marcoleta sinabi, yan nakulong. Yung INC, nang rally sila, sabi kahit makulong si Marcoleta, hindi sila titigil. Tamo, pinag-iinitan nila INC ngayon. Di ba? Oh, totoo. Allergic yung mga yan. Hanggat maaari, maaga pa lang, inaagapan na nila na wag mapalawak yung investigasyon na gagawin ninyo. Ganyan yung mga yan. Di ba? Si Mike Defensor, kinulong nila. Bakit? Kasi si Mike Defensor may anda, may pera. Ha? Pag may pera, ibig sabihin, nakakakuha ng, kasi iba talaga pag may pera ka nakakapagpondo ka. Halimbawa, yung 18 Marines, hindi naman niya binibigyan ng pera no? Pero kung bigyan niya pera, walang problema Pinapakain niya 18 Marines. Libreng sasakyan, mga gas, may pera, may nagpopondo. Yung kinulong nila para wala nang magpondo sa mga 18 Marines. Lahat ginukulong nila. Tungkol pag-flood control pinag-uusapan. O politika, dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Maraming salamat po, Mr. President. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Kasi alam mo baka sabihin kasi ninyo ba't ka guilty, Bongo? Sinabi naman may insertion kayo.
kung magpapakita ka naman ebidensya, wala nang problema. Ang hindi po sila guilty, ang nakakaalarma po, nagpasa siya sa Sandigang Bayan. Official yung pinasa niya, parang pinalitaw niya, kasama sila Bongo at sila Robin. Yeah? Bakit? Tanong ko sa inyo, doon ba sa Cabral Files, sino-sino ba may insertion? Halos lahat ba't iniimbestigahan? Ito lang. Ganyan, yan ang sasabi ko sa iyo na ulit na naman. Yung kay Sara, confidential funds, si Sara lang ba? Hindi. Napakarami may confidential funds. Ang Pangulo may confidential funds. Ba't ayaw nyo imbestigahan nyo? Ayaw nyo, tatanungin nyo kung saan dinala yung confidential funds. Kung ba't walang resibo? Tanungin nyo. Hanapan nyo resibo si BBM. Ang laki ng confidential funds niyan. Yan ang hirap sa inyo. Namimili lang kayo ng iimbestigahan nyo. Pag may nakita kayo mali, wala kayong pakialam sa kabila. Diba? Ganito rin to. Bakit? Sila Bongo lang ba? Palagay natin may insertion sila Bongo. Sila Bongo lang ba may insertion? Asan yung ibang congressman? Imposibleng walang insertion. Ha? Yung Cabral Files na nilatag sa Facebook page ni Libiste, ang dami may insertion, ba't di nyo pinakinggan? Nagbingi-bingihan kayo. Bagkos, inuna nyo yung investigasyon sa solar ni Libiste. Tingnan nyo ugali ng mga yan ha? Matagal na yung solar. Mas inuna pang investigahan nyo kaysa doon sa sinasabi ni Libiste na napakalagang bagay na Cabral Files. Ibig sabihin, may tinatago ka talaga. Ayaw nyo investigahan sige nga, tawin ko kayo, ano unahin nyo? Yung solar ni Libiste o yung Cabral Files? Sige nga. Doon pa lang Halatang-halata na mga Pilipino Ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Wala talaga. Invento lang na naman. So ganito kasimple yan Ikaw, Bonoan, si Bonoan, nakulong, may kaso ka na. Naka-wheelchair ka nakaraan. Tama? Ilang buwan naka-wheelchair siya, sabi ng Net25, nila Saganang Mamamayan, 2 buwan. Kasi si Marcoleta nauna si Bonoan kaysa kay Marcoleta, tama? Si Bonoan nauna ng 1 buwan kalahati. Tama? Okay. Ikaw si Bonoan, naka-wheelchair ka, may sakit ka, sabi mo. Gipit ka. May kaso ka na. Maiisip mo ba na pangalanan si Bongo sa si Robin? Sumagot kayo mga kababayan. Ikaw, isang araw sabihin mo, ay, mayroon pa palang kaso. Ano yan? Ibig nyo palang sabihin, ikaw sekretary ka, malaking tao, nung una hindi mo sinabi si Bongo kasangkot pala sa si Robin. Ngayon mo lang sinabi. Ibig mo palang sabihin, naalala mo sila, senador pala sila. Senador pala to, ito pala kasama to. Ganun ba ang isip mo? Bilang isang sekretary ng DPWH? Na sasabihin mo ngayon, after 2 months, may sasabihin ka na naman panibago. Ibig sabihin, yung malaking tao, hindi mo na alala na sila Bongo, meron talaga. So, hindi kami naniniwala na sinabi mo yan. Naniniwala kami, may nag-utos na para sabihin mo yan. Ayaw namin pumunta doon sa ganung isipan, pero doon kami dinadala. Totoo lang. Gayon pa man, Totoo, makabayan, totoo ba? Totoo. Sa lagyan agad ng malisya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion, mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Yes, kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementa ng maayos. Parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-national, yan naman po ang ating trabaho, na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Okay. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami. Ibig sabihin, hindi gumagana ang gobyerno, no? Mas gumagana pa yung kay Bongo. Ito lang si Bongo po, mataas ang survey kahit saan.
At alam niyo naman, number 1 senador to. At ito pa, huwag niyong manipulahin ng taong bayan. Nakita niyo ba yung survey ni Tulfo Lenny, tapos kalaban Sara Amy? Nakita niyo kung paano manipulahin nila? Nakita niyo? Lamang daw ang Tulfo sa Lenny. Siyempre, itinambal niyo si Amy kay Sara. Ba't yung tatambalin yun? Kasi gusto nila itambal si Amy sa Sara. Tinatambal nila kay Sara yung pinakamahina na senador. Kulelat si Amy. Yun ang gusto nila itambal para paniwalain na ang taong bayan mahina si Sara. Totoo naman yun, yung survey na yun na talaga mahina ang tandem ng Sara sa Amy. Subukan mo itandem si Sara kay Bongo. Ewan ko kung di ilang paso yan. Subukan mo si Sara itandem naman kay Robin. O kaya kay Marcoleta o kaya kay Cayetano. Ewan ko kung di ilang paso yan. Huwag kayo manlilito ng taong bayan. Huli kayo, checkmate kayo. Checkmate kayo. Ako, lalong ganito, may mga gantong sasalita. Sabi ko nga sa inyo, ako lang sigurong ganito na mataas ang wisdom eh. Mataas ang katwiran eh. Iba kasi walang katwiran eh. 'Di ba? Nakikichismis lang sa balita eh. Nakikisakay lang tayo, may katwiran, may lesson eh. May matututunan eh. Sisiksikin kayo ng kaalaman eh. Dito eh. 'Di ba? Dito lang lagi 'yan. No? Marami kayong matututunan araw-araw eh. May mga bago kayo narinig na analogy, scientific explanation. 'Di ba? Tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration. Kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon. Naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years. Totoo yan. Totoo po yan, totoo po yan. Totoo yung sabi ni Bongo. Di ba? Yan sabi ko sa inyo mga kababayan. Okay, tayo po ay nakita natin kung ano pinagkaiba po ng mga matatandang politiko na nasanay sa pangloloko sa taong bayan. Nasanay sila na sila ang nasa taas lagi. No? Hindi sila papayag na mabuking sila sa ginagawa nila. No? Panahon na tapat na tong panahon na to para sila itumigil na. Kaso talagang huling battle natin to, huling labanan to eh. No, huling labanan to na kitang-kita naman ang pagkatakip na naging nagagawa. Isa-isang pinapangalanan, no? At isang pinakamalaking pagkakamali yung ginawa nila kay Zubiri. No? Isang malaking pagkakamali yan, no? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Ingat lagi sa inyong lahat.